katotohanan, narito na. Si Kristo ay narito na. Nasa iyo at nasa akin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang pangalawang layunin kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon para maging pagpapala sa iba ay ipahayag sa iba. Sabihin sa iba ang katotohanan na si Kristo Jesus ang daan patungo sa buhay. Na siya lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ang ating buhay dito sa lupa, tanggapin na natin. Pansamantala lang. Naglalakbay lang tayo. About 3 weeks ago yata, 3 weeks ago, namatay yung aming missionary na babae sa church. Kasama ko si Sister Jenny sa Cubao, kung nakikilala niyo siya. Yung parang tutumboy-tumboy. Pero babae ko yun. Pero siya yung naging malaking tulong sa amin para sa evangelism ng area. Sabi ko nga, kung kakandidato kang kagawad ng barangay, panalo na eh. Kasi kilala na siya doon sa amin. Galing siya ng Negros, from Cubao, na-save siya dito, tumulong siya sa church, tapos nag-apply siya sa YWAM, Youth with a Mission. For 7 years, na-involve siya sa YWAM, sa Cebu, sa Zamboanga. Tapos nung nagkasakit na yung nanay niya, umuwi siya sa Negros, inilagaan niya yung nanay niya hanggang namatay. Tumutulong siya sa mga churches doon. At nung minsan nakita kami sa Cebu sa isang sa National Prayer Gathering, sabi ko sa kanya, baka gusto mong tumulong sa amin. Nagpapayungi rin kami ngayon doon sa San Francisco, Lubao. So sabi niya, ipapag-pray ko. So sa madaling sabi, nakarating siya sa amin at nakapag-stay siya doon for almost 3 years bago siya kinuha ng Panginoon. Na-kuryente. Aksidente. Sabi nga namin, parang partial rapture eh. Kasi kasama mo lang biglang nawala. Ano? Parang yung mga loved ones natin na parang biglang nawala dito sa tabi natin. Na dati, samantalang nung Sunday, ang saya-saya namin, nag-church kami, tapos kinabukasan, naglilinis sila nung house church na ginagamit namin. Tinatagpas nila yung mga sanga dahil dumaan yung maraming mga bagyo at ulan sa amin. Pinuputol nila yung saging, natumba yung saging doon sa may kawat ng kuryente. Akala niya walang kuryente, nahawakan niya. So, 3 days namin siyang binurol at sinamahan ko yung kuya niya, hinatid namin sa Negros yung bangkay niya. Sinakay namin sa pinakamabagal na barko. 22 hours na naglayag kami from North Harbor hanggang Bacolod City. And then from Bacolod City, dinala namin sa Sipalay, 4 hours na travel by land. At doon, nakita namin talagang marami sa mga mahal niya sa buhay at talagang nalungkot. Pero nakita din nila na ang buhay ng mga anak ng Diyos ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? So sa buhay natin ito, pinahiram lang tayo ng Panginoon. At yung mga kapatiran natin sa tabi natin, pinahiram lang din yan. No? Kaya nga, gamitin na natin yung every opportunity natin para ipagsabi si Kristo sa iba. Kung nawala yung kapatid na yon, marami sa mga kapatid ang tumayo ngayon. Meron kaming isang school na pinapasok, yung San Francisco Elementary School. Sila yung nagtuturo ng Bible doon sa mga bata. Ngayon, 4 na nanay ang pumalit sa kanya. Times 4, nag-multiply. At nangangailangan pa kami ng mas marami pang volunteer sapagkat nakipag-usap na kami sa Central Elementary School, sa Gutat Elementary School, sa Bodega Elementary School, sa San Nicolas Elementary School. Sabi ko, Lord, hindi po namin kaya ito, pero kaya mo. Minsan doon tayo dinadala ng Panginoon sa isang lugar na talagang sa Kanya ka lang magtitiwala. Nakita namin ang kahalagahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga kabataan ngayon. At dito dinadala ng Lord ng church. Andyan na. Binibigay na sa atin ng Panginoon
na ibahagi natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. May feeding program din kami sa mga schools ng elementary. Meron tayong isang high school ngayon na ang principal ay Kapatiran Kristiyano, si Ma'am Ann. At yung school niya ngayon, pwede ng church. Meron kaming values class sa lahat ng classroom. Nagtuturo kami ng Bible sa mga high school. Napansin namin, bakit pagdating ng first year, may mga bisyo na sila. Pagdating ng first year, ang dami ng magugulo sa buhay ng mga kabataan ito. Kasi nung elementary, wala nagmi-minister sa kanila. Hello, nasa ng mga Kristiyano? Kailangan nating madumihan ang ating mga kamay. Tingnan nga po ninyo yung mga kamay ninyo. Ito po ay expression. We need to get our hands dirty. That means we need to go. Naghihintay lang ang mga tao. Yung mga captive audience na, oh. Yung mga principal, talagang hindi makatanggi. Tuwang-tuwa sila. Kulang kami sa tao. Nakikisuyo na ako sa iba pang mga Kapatiran Church. Kailangan namin ng tulong ninyo. At ngayon, nagtutulungan kami. Pabanda Christian Church, Basa Gospel Chapel, Agape Christian Church, Emmanuel Gospel Christian Fellowship, ang Siran Christian Church. So meron kami ngayong magandang pagtutulungan na nangyayari doon dahil hindi kakayanin ng isang church. At ito ngayon, ang extension ng Lord. Nung minsan, na nagkaroon kami ng pagkakataon ni Alvin. Kilala ba niyo? Sino nakakilala kay Alvin Hoxon? Kaedad po namin yan, mga contemporary. Nung nakikita niya yung mga pictures sa Facebook, sabi niya, naging curious siya, no? Ano ba yung mga estudyante ba yan? Gano'n. Sabi ko, Alvin, umuwi ka na dito. Kailangan namin ng tulong. Kailangan ng manpower. Kasi may passion din si Alvin sa mga bata, sa mga kabataan. Pag-pray natin siya, na kanya may bahay. Loobin ng Panginoon. Medyo kinukurot-kurot na yung puso niya. Lapit lang.